Isa sa pinagmamalaki namin dito sa Mel and Joey ay ang aming kwentuhang babala. Pero sa gabing ito, mga kaibigan, kakaibang babala ang inyong mapapanood. Dahil bukod sa pagbibigay babala tungkol sa isang kakaibang health condition ng isang paslit, mamamangha kayo kung bakit at paanong nagkaroon ng happy ending ang kwento ni Mark Gabriel Mondejar. Narito po ang kanyang kwento sa aming babala, Mark Gabriel, the boy with one lung. One lang. Iba't ibang kwento, mga istorya ng babala para sa inyo. Mula sa pinakasimple hanggang sa pinaka-rare na medical condition. hanggang sa iba't ibang uri na mga gimmick ng panluloko ay aming inihatid sa inyo. Ngayon, sa huling pagkakataon, isang kwento ng babala na may happy ending ang aming ibabahagi. Ito ang kwento ni Mark Gabriel Mondejar, ang batang may iisang baga. Isang mass formation ang nakitang namuo sa kanang bahagi ng baga ng kanyang anak. Nag-worry ka agad ako sa baby ko na paano siya nagkaganon. Samantalang inaalagaan namin siya. Inabuti ng mag-asawang magpakonsultang muli upang malaman kung ano ang tunay na kalagayan ng hindi pa naipapanganak na sanggol. Sinabi niya na ang baby daw ay may tinatawag na CCAM or Cystic Congenital Adenomatoid Malformation. Isa lang yung pumasok sa isip ko na pwede siyang mabuhay o hindi. Nakaka-tension na saan kami dadalhin ng aking pregnancy na to. Ang Congenital Cystic Adenomatoid Malformation o CCAM ay isang kondisyong medikal na kadalasang lumalabas sa mga sanggol na hindi pa naipapanganak. Essentially, isa po yung cyst na nasa loob ng baga. And because of this cyst, lumalaki siya. Meron yan mga types, no? Merong predominantly yung malaki, tapos yung marami. Ang uri ng CCAM na tumama sa anak ni Jocelyn at Marco ay ang formation na lumalaki ng mas mabilis kaysa sa pagdevelop ng lungs at puso ng bata. Tapos nagiging fatal, kakamatay ng bata kasi bukod sa lumalaki yung naiipit yung baga, naiipit din yung puso. Nasa gitna yung puso eh. Ang batang hinintay nila ng 14 na taon ay maaaring bawiin sa kanila anumang oras. At that time, I remember, nakikibargain pa ako kay God noon eh. Sabi ko, baka pwedeng pahiram niyo lang siya sa amin kahit 1 taon lang. Naisip ko lang na test of faith. Kung ano man yung meron kami na situation na dinadaanan, yung kapag ka bumabagsak ka na, iisipin mo, God, kakapit ka kay God. At nang lumating ang araw ng panganganak ni Jocelyn, ito rin ang araw na kailangan ding operahan si Baby Gabriel. Upon dun sa kanilang analysis and yung ibang test na kailangan, dun ako kinausap ng doktor para magpirma ng waiver. The procedure itself, it is technically difficult. Mahirap mag-opera ng bagong panganak na bata. Dahil naiipit yung kanyang baga, nagkakaroon ng changes yung tinatawag natin pulmonary hypertension, nagkakaroon ng alta presyon sa baga. And that makes it very, very difficult to operate. Tila isang milagro ang nangyari dahil hindi inaasahan ng mga doktor na magiging positibo ang response ni Baby Gabriel pagkatapos ng operasyon. Yung unang-una talaga na paglabas ng mga doctor sa hospital, nangangatog kami ng asawa ko kung anong news yung sasabihin nila sa amin. Tapos pagbalik niya nga sa akin, good news na nakasurvive siya. Undescribable yung feeling, yung saya na yun. It's God's way of saying to me na just trust in me. Hawak kita ngayon na sige, andito lang si Daddy at Mommy, aalagaan ka namin. Salamat po, God, for allowing us to show to this newborn child na in-entrust niyo sa amin na ipakita ng buong-buo yung pagmamahal namin sa kanya. Ngayon ay 2 taon na si Baby Gabriel at ang pilat na lamang na ito sa kanyang dibdib ang tanging alaala ng matinding pagsubok na pinagdaanan ng kanyang pamilya. Definitely, may happy ending from the time na nalaman namin na ito yung dadaanan ng pregnancy ko hanggang sa ilabas ko. And happy ending comes from God. Siya yung nagbigay nito.